Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 2, Lesson 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kalinangang bayan tungkol sa arkitektura. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Natatalakay ang konsepto ng bahay kubo bilang batayan ng arkitekturang Pilipino. Naiisa-isa ang mga sinaunang tirahang Pilipino. Natutukoy ang katangian ng isang bahay kubo. Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng bahay kubo bilang batayan ng sinaunang arkitekturang Pilipino. Napapahalagahan ang kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas, na ibibigay ang kahulugan ng kalinangang bayan, nasusuri ang mga konseptong napapaloob sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas, at nakagagawa ng mga aktibidad bilang pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Gawain bilang isa. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang mula sa mga katanungan sa ibaba. Number 1. Ito ang tawag sa isang uri ng pulseras na isinusuot sa braso at binti. Sagot: A. Gambanes. Number 2. Isang maluwag na palda na isinusuot ng kababaihan bilang pang-ibabang kasuotan. A. Baro, B. Gambanes, C. Saya, o D. Tapis. Sagot: C. Saya. Number 3. Bansag ng mga Espanyol sa isang katutubong puno ng mga tato sa katawan. A. Gambanes, B. Pintados, C. Pomaras, o D. Pusad. Sagot: B. Pintados. Number 4. Ang kulay ng kangga ng datu kung saan nagiging batayan sa katayuan sa lipunang nasasakupan nito. A. Berde, B. Bughaw, C. Itim o asul, o D. Pula. Sagot: D. Pula. Number 5. Tumutukoy sa sinaunang damit pantaas ng mga kalalakihan. A. Bahag, B. Kangan, C. Patadyong, o D. Putong. Sagot: B. Kangan. Gawain bilang 2. Punan mo ako. Suriin at kumpletuhin ang ngalan ng mga kasuotan. Panuto, punan ang mga kahon ayon sa hinihinging katawagan para sa kasuotan ng mga sinaunang kababaihan at kalalakihan. Narito ang kasuotan ng mga kalalakihan. Sagutan natin. Una, putong. Pangalawa, kangan. Pangatlo, bahag. Narito naman ang kasuotan ng mga kababaihan. Sagutan natin. Una, baro. Pangalawa, tapis. At pangatlo, saya.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Suriin ang mga larawan at sagutin ang mga katanungan. Tingnang mabuti ang mga larawan at ibahagi sa klase ang inyong napapansin. Mga tanong. Una, anong estruktura ang nasa larawan? Sagot, ito ay mga bahay kubo, isang tradisyonal na tirahan ng mga Pilipino na gawa sa kawayan, nipa at pawid. Pangalawa, nakakita na ba kayo ng ganyang panahanan sa personal? Ilarawan ito. Sagot, oo, nakakita na ako. Karaniwan itong nakatayo sa gitna ng bukid o tabi ng dagat. May bubong na pawid at dingding na kawayan. Mataas ito sa lupa upang maiwasan ang baha at may hagdan na gawa rin sa kahoy o kawayan. Pangatlo, paano naaayon ang tahanang ito sa pamumuhay at lugar na kinabibilangan ng mga Pilipino? Sagot, ang bahay kubo ay akma sa klima ng Pilipinas na mainit at maulan. Malalaki ang bintana para pumasok ang hangin at mataas mula sa lupa para hindi pasukin ng baha o hayop. Madali rin itong buuin gamit ang mga materyales na matatagpuan sa paligid. Pang-apat, magbigay ng mga paraan paano mapagyayaman ang kultura ng paggamit ng ganitong tahanan hanggang sa kasalukuyang panahon. Sagot, maaaring gamitin ang bahay kubo bilang rest house, tourist attraction o kainan na nagpapakita ng kulturang Pilipino. Maaari rin itong gawing inspirasyon sa modernong disenyo ng bahay upang mapanatili ang tradisyon. Number 5. Ano ang masasabi mo sa ipinamalas ng mga Pilipino sa pakikiangkop sa klima o panahon sa pagdisenyo ng kanilang tirahan na siya namang bahagi ng kalinangang bayan na tumatayo bilang isa sa pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas? Sagot, ipinapakita nito na malikhaing nakapag-aangkop ang mga Pilipino sa kanilang kapaligiran. Sa simpleng materyales, nakabubuo sila ng matibay, presko at praktikal na tirahan na sumasalamin sa kanilang kultura at pagkakakilanlan bilang isang bayan. Gawain bilang 3. Punan mo ako. Susing salita ng aralin. Panuto, buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Number 1. Ang katutubong tirahan ng mga Pilipino na yari sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Sagot, bahay kubo. Bahay kubo. Pangalawa, tumutukoy sa klima na nararanasan sa bansang Pilipinas. Sagot, tropical. Tropical. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa agham at sining ng pagdisenyo ng tirahan o gusali. Sagot, arkitektura. Arkitektura. Pang-apat, bahagi ng katutubong tirahan na yari sa kahoy, pawid, anahaw o biniyak na kawayan o sawali. Sagot, dingding. Dingding. Pang-5, matatagpuan sa likuran ng bahay na nagsisilbing hugasan ng mga kagamitan. Sagot, batalan. Batalan. Konsepto bilang 1, kalinangang bayan tungkol sa arkitektura, 2 araw.
Una, bahay kubo bilang batayan ng arkitekturang Pilipino. Ang panirahan ng sinaunang Pilipino ay nakabatay sa impluwensya ng heograpiya nito. Sila ay umasa sa likas na yaman na kanilang nakukuha sa kapaligiran, kaya naman doon na rin sila naninirahan. May mga naninirahan malapit sa tabing ilog at mga baybayin na kung saan ay higit na mas mabilis silang makapaglalakbay kaysa sa bako-bakong daan. May mga sinaunang Pilipino ring nanirahan sa mga kagubatan, yungib at kabundukan na kalimitang magkakalayo. Ayon sa mga arkeologo, nahukay ang mga iba't ibang kagamitan kalapit ng kanilang mga labi gaya ng kagamitang bato at mga buto ng kinatay na hayop. Maaring pinili nila ang mga lugar na ito dahil na rin sa mas ligtas para sa kanila at pinagkukunan rin nila ng kanilang mga pagkain. Mga yungib na pinanirahan ng mga sinaunang Pilipino ayon sa mga arkeologo. Una, yungib ng Kalaw sa Cagayan. Pangalawa, yungib ng Bato sa Sorsogon. Pangatlo, yungib ng Puyong sa Palawan. At pang-apat, yungib ng Tabon sa Palawan. Isa sa mga yungib sa Tabon, Palawan ay paulit-ulit na tinirhan ng iba't ibang pangkat ng mga unang tao sa Pilipinas. Simula pa noong 24,000 taon na ang nakalipas at maaaring higit pa. Estilo at estruktura ng mga sinaunang tirahang Pilipino. Silungan. Sa pagdaan ng panahon, lumikas at nabawasan ang mga nanirahan sa mga kuweba o yungib at lumipat sila sa kapatagan. Doon ay nangalap sila ng mga materyales na sagana sa kanilang paligid at nagtayo sila ng kanilang silungan. Mayroong dalawang uri ng silungan. Ito ay ang lean-to at ang double-sided lean-to. Tirahan sa punong kahoy. Ang iba sa mga ninuno natin ay piniling manirahan sa mga sanga ng matataas na puno at doon gumawa ng bahay. Ang karaniwang ginagamit bilang bubong nito ay nipa o kugon. Yari naman sa kawayan ang dingding nito at ang sahig naman ay mula sa tinaling mga ratan. Ang bahay sa baybay dagat. Ang ibang bahay naman na itinayo ay nakaangat sa tubig kung titingnan sa mga baybayin ng dagat. Ang mga tahanang ito ay karaniwang mayroon lamang na isang palapag at ang sahig ay pawang may mga siwang upang mas madali sa mga nakatira dito ang paglilinis. Maraming makikitang ganitong uri ng tahanan sa Sulu at Zamboanga. Ang bangkang tirahan. Sari-sari ang mga disenyo, laki at mga anyo ng mga bangkang tirahan sa dagat ng mga sinaunang Pilipino. Pawang yari sa kahoy at kawayan ang mga ito at mayroon ring mga kagamitan gaya ng layag, lampara, lutuan, plato, banig, unan at sisidlan ng tubig. Mas nagiging maliwanag at presko ang pananatili dito sapagkat mayroon rin itong mga bintana bukod sa pintuan. Ang bahay kubo. Katutubong tirahan ng mga Pilipino. Ito ay yari sa mga materyales na madaling makita sa kalikasan gaya ng malalaking kahoy para sa haligi nito. Gawa sa kugon o nipa ang mga bubong nito at ang dingding naman ay yari sa kawayan at pawid. Naaangkop ang bahay kubo sa kalakhanang parte ng ating bansa sapagkat tropikal ang klima ng Pilipinas. Naging mainam ang tirahang ito sapagkat napapangalagaan nito ang mag-anak mula sa mainit na panahon habang pinapanatili na presko ang loob ng tahanan. Pangalawa, pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas.
Isa ang Pilipinas sa mga bansang mayroong napakayamang kultura dahil sa mga natatanging kaugalian at tradisyon mula noon hanggang ngayon. Nasasalamin ang kultura sa mga taong naninirahan sa isang bansa kung saan ang kultura ay isa sa mga daan na nagbubuklod at gumagabay sa ating mga Pilipino. Kaya naman, ang mga mahahalagang parte ng ating kultura ay hindi dapat kalimutan, bagkus ay dapat isabuhay, pahalagahan at pagtibayin dahil ito ang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. Ang salitang kalinangan ay nangangahulugang mga kaparaanan ng tao sa pamumuhay. Ang pangkalahatang kultura na kinagisnan na ng mga tao na nagiging pagkakakilanlan sa ginagalawang pamayanan ay tumutukoy naman sa kalinangang bayan. Napapaloob rin dito ang mga kaisipan, kaugalian, sining, kagamitan, tradisyon, musika, pananamit, panahanan, wika at iba pang aspeto ng buhay ng isang tao sa isang bansa. Ilan sa mga kalinang bayan ng ating bansa ay ang pagdiriwang ng pista, gaya ng Sinulog Festival sa Cebu at pagdaraos ng mga Muslim ng Ramadan, maging ang iba pang kulturang masasabing natatangi. Pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Una, mag-aral ng mabuti upang matutunan natin ang pinagmula ng ating pagkakakilanlan at para malaman natin paano ito umunlad sa paglipas ng panahon. Pangalawa, sumali sa mga gawaing kultural o mga paligsahan. Ang patuloy na paggamit sa kultura na kasanayan at talento upang maitanghal ang ating angking kalinangan. Pangatlo, sumali sa mga samahang nagpapayabong ng pagsulong ng ating kultura. Pang-apat, pagpapanatili, pagsasabuhay at pagsunod sa mga kaugalian at tradisyon ay pinakamagandang paraan ng pagtataguyod ng ating pambansang kalinangan. Panglima, pangangalaga sa mga lugar na siyang nagtatanghal ng ating mayamang kultura. Tungkulin ito ng bawat isa upang mapanatili at matunghayan pa ng mga susunod na henerasyon. Pang-anim, pagkilala sa mga selebrasyon at pagmamalaki sa mga gawin ng mga bayani, ninuno at ng mga kapwa Pilipino na maaaring gayahin at gawing modelo ng bawat isa. Gawain bilang 4, tama o mali. Panuto, isulat ang T sapat lang kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap. Kung mali, palitan ang salitang nakasulungguhit upang gawing wasto ang pangungusap. Isulat ang sagot sapat lang. Number 1. Ang mga yungib o kuweba ay isa sa mga sinaunang panahanan ng ating mga ninuno. Sagot, T. Tama. Number 2. Nanirahan ang mga tao sa mga lugar kalapit kung saan maaaring makakuha sila ng mga pagkain mula sa kalikasan. Sagot, T. Tama. Number 3. Ayon sa mga arkeologo, natagpuan ang mga labi ng mga sinaunang Pilipino kalapit ng mga kagamitang bato at mga buto ng kinatay na hayop. Sagot, T. Tama. Number 4. Ilan sa mga yungib na pinanirahan ng mga sinaunang Pilipino ayon sa mga arkeologo ay matatagpuan sa Kalaw ng Cagayan, Bato sa Sorsogon, Puyong at Tabon sa Mindanao. Ang sagot? Mali. Tabon sa Palawan. Number 5.
Dalawa ang uri ng sinaunang silungan na itinayo ng mga sinaunang Pilipino, ang lean-to at double-sided lean-to. Sagot, T. Tama. Number 6. Bahay kubo ang katutubong tirahan ng mga Pilipino na yari sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Sagot, T. Tama. Number 7. Ang bangkang tirahan ay tirahan sa dagat na nakadisenyong makapamuhay ng matagal na panahon sa mga laot o baybayin. Sagot, T. Tama. Number 8. Ang mga bahay sa baybay dagat ay pawang mga nakaangat sa katubigan at nagkakaugnay-ugnay ang mga ito sa pamamagitan ng mga tulay at makikita sa Sulu at Zamboanga. Sagot, T. Tama. Number 9. Ang mga tirahan sa punong kahoy ay inilagay sa mga sanga ng matataas na punong kahoy. Sagot, T. Tama. Number 10. Naaangkop ang bahay kubo sa kalakhanang parte ng ating bansa sapagkat tropikal ang klima ng Pilipinas. Sagot, T. Tama. Gawain bilang 5. Hinto, tiyakin, alamin. Dapat alam mo. Panuto, ibigay ang mga sumusunod na kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ano-anong estilo at disenyo ng mga sinaunang panahanan ng ating mga ninuno? Sagot, silungan, tirahan sa punong kahoy, bahay sa baybay dagat, bangkang tirahan at bahay kubo. Pangalawa, bakit kaya iba't iba ang mga uri ng tirahan ng ating mga ninuno? Sagot, dahil nakabatay ang kanilang tirahan sa heograpiya, klima at likas na yaman sa kanilang paligid. Pangatlo, nakikita pa rin ba sa kasalukuyan ang mga estilong ito? Sagot, oo, makikita pa rin ang ilan gaya ng bahay kubo, dagat at ilang tirahan sa punong kahoy na ginagamit bilang atraksyon o pansamantalang tirahan. Pang-apat, paano nakaaapekto ang heograpiya o lokasyon ng ating mga ninuno sa kanilang mga estilo ng panahanan? Sagot, ang lokasyon ay tumutukoy kung anong uri ng materyales ang magagamit at kung paano ididisenyo ang bahay upang makasabay sa klima at kalagayan ng kapaligiran, tulad ng taas ng bahay para iwas baha o paggamit ng bubong na matarik para sa ulan. Panglima, ano ang pinakamainam na sinaunang estilo ng panahanan na makikita sa kalakhang bahagi ng ating bansa dahil ang Pilipinas ay isang tropikal na bansa? Ilarawan ang mga katangian nito kung bakit naaangkop ito sa Pilipinas. Sagot, bahay kubo ang pinakamainam dahil gawa ito sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan, presko sa loob, may mataas na sahig para iwas baha, at may malalaking bintana para sa daloy ng hangin na angkop sa mainit at maulang klima ng Pilipinas. Ikatlong araw. Gawain bilang 6. Tahanan mo, iguhit mo. Panuto, gumuhit ng itsura ng nais mong maging tahanan sa kasalukuyan sa loob ng kahon. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba upang makumpleto ang paglalarawan. Una, saan yari o gawa ang iyong tahanan? Ano-anong materyales ang ginamit sa pagbuo nito? Pangalawa, ilang palapag mayroon ito? Pangatlo,
Saan ka madalas nakakapagpahinga rito bukod sa iyong silid tulugan? Ano ang iba pang katangian ng iyong tahanan na sa palagay mo ay may pagkakatulad sa katangian ng mga sinaunang estilo ng panahanan ng ating mga ninuno? Narito ang rubric sa pagmamarka ng tahanan. Una, ang guhit na ipinakita ay makatotohanan at nakabatay sa mga napag-aralan at mga karagdagang kaalaman. Pangalawa, ang guhit ay angkop sa pangangailangan, malinaw na naipakita ang tahanan. At pangatlo, orihinal na natatangi ang paraan at estilo na ginamit sa pagguhit. ABC, talaan ng karunungan. Sa bahaging ito, itala ang iyong natutunan. Gawing gabay ang makikitang chart. A. Bagay na natutuhan sa aralin. Una, iba't ibang estilo at disenyo ng sinaunang panahanan ng mga Pilipino tulad ng bahay kubo, silungan, tirahan sa punong kahoy, bahay sa baybay dagat at bangkang tirahan. Pangalawa, ang uri ng tirahan ng mga sinaunang Pilipino ay naaayon sa heograpiya, klima at likas na yaman sa kanilang paligid. Pangatlo, ang bahay kubo ay angkop sa klima ng Pilipinas dahil presko, mataas mula sa lupa at gawa sa likas na materyales. B. Ideyang nalinawan ka mula sa dati mong nalalaman dito. Una, ang mga sinaunang tirahan ay hindi pare-pareho at nakabatay sa lugar at pangangailangan ng mga tao. Pangalawa, ang bahay kubo ay hindi lang simpleng tirahan kundi bahagi ng arkitekturang Pilipino at simbolo ng ating kultura. Pangatlo, ang mga tirahan sa punong kahoy, bangka at baybay dagat ay may partikular na layunin para sa kaligtasan at kabuhayan. C. Bagay na naranasan mo na may ugnayan sa aralin. Una, nakapasok na ako sa isang bahay kubo at naranasan kung gaano ito kapresko kahit mainit ang panahon. Pangalawa, nakakita ako ng mga bahay na nakatirik sa tabi ng dagat na parang sa Zulu at Zamboanga. Pangatlo, nakaakyat na ako sa isang treehouse na may pagkakahawig sa tirahan sa punong kahoy ng ating mga ninuno. Gawain bilang 8. Isip-isip. Buuin ang mahalagang kaisipang ito ayon na rin sa mga nagdaang natalakay. Maaaring pumili ng sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: panahon, maunawaan, bansa, Pilipino, kalinangang bayan, maipagmalaki. Sagutan natin. Mahalaga na malaman mo na ang kalinangang bayan ng ating bansa ay makulay at mayaman. Ito ay dapat mapanatili kahit sa paglipas ng panahon at sa kabila ng mga banta o hamon. Bilang Pilipino, nararapat mong suriin ang kultura ng iba't ibang pangkat ng mga tao upang maunawaan at maipagmalaki ang yamang mayroon tayo sa ating bansa. Gawain bilang 9. Pangako ko, tutuparin ko. Buuin ang iyong mga pangako na maaaring matagpuan sa kahon. Narito ang mga pagpipilian: isa sa buhay, maipagmalaki, pagyayamanin, kaugalian, mga guro at payo. Sagutan natin. Ako si, isulat ang iyong pangalan,
Bilang isang bahagi ng makabansang mamamayan, ay nangangakong pagyayamanin ang kalinangang bayan nating mga Pilipino. Aalamin ko ang mga kaugalian, katutubong sayaw, awit, at maging mga laro. Isasagawa o isasabuhay ko ang magagandang kaugalian. Makikinig ako sa mga payo ng aking mga magulang at nagtitiwala akong gagabayan rin ako ng aking mga guro at mga kapwa ko Pilipino. Ika-4 na araw. Pagsusulit. A. Panuto, suriin ang mga sumusunod na larawan at piliin ang titik ng wastong sagot mula sa Hanay B upang matukoy kung anong uri at estilo ng panahanan ito. Number 1. Sagot E. Bahay sa baybay dagat. Number 2. Sagot C. Tirahan sa punong kahoy. Number 3. D. Silungan o double-sided lean-to. Number 4. B. Bangkang tirahan. Number 5. A. Bahay kubo. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, ilahad ang iyong palagay na kung paano pa mas mapapahalagahan ang kalinangang bayan na iyong natutunan mula sa mga nakaraang talakayan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!